Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Hello! Hi! Magandang umaga po! Luzon, Visayas at Mindanao at sa 42,000 mahigit na barangay sa buong Pilipinas. Magandang umaga mga kabarangay! Narito na naman po ang isa na naman po nating edisyon ng Barangay in Action Program. Yan, araw po tayo ng Wednesday. Araw po ng Wednesday, November 8, 2023. Yan. Pag ganitong Wednesday, syempre, yan ay araw po ng ating debosyon sa ina ng laging saklolo dyan sa Baclaran Church. Ayan, Kaya yung ating mga kababayan, yung ating mga deboto, andyan ngayon sa Baclaran. Kaya traffic. Oo, nako, lalo nadoble ang traffic po dyan patungong Rojas Boulevard sa Baclaran dahil yung overpass po dyan sa Rojas Boulevard at EDSA sarado. Nako, kawawa naman yung ating mga motorista. Nagkakabudul-budul dyan ang traffic kahit yung kabilahong yung Makapagal yung Makapagal Avenue apektado. Apektado hanggang makarating yan ng traffic. Ganun pa man, syempre, yung mga deboto, yung mga kababayan natin, hindi patitinag yan. Hindi patitinag yan dahil kinakailangan na sila ay masulit o makumpleto yung kanilang 9 na beses na pagnunubina. Dahil, andyan na siya? Syempre, itong araw na ito rin, meron ho tayong makakapanayam, makakasama sa ating programang ito. At siya po ay andyan na sa kabilang linya, at marami po tayong malalaman tungkol po sa kanilang mga gawain hong konstruksyon. Yan, sa ating mga expressway. Sila ho yung mga nagko-construct po ng ating mga expressway, kaya naman naggagandahan yung biyahe ng ating mga motorista, parting south. Hindi ko na ho patatagalin. Pakikilala ko po sa inyo
ang ating pong makakapanayam ngayong araw na to. Yan, si Miss Arlet Capistrano po, ang Vice President for Communication and Stakeholder Management, MPT South Management Corporation. Yan. Andyan na siya. Magandang umaga po, Miss Arlet Capistrano. Hello? Wala pa yung ano niyan. Naka-ano na ba siya? Ano siya? Hello, good morning. Ayun! Ayan! Oo, magandang umaga, Miss Arlet Magandang Capistrano. Abay, palagay ko po, meron ho yata ho kayong magandang balita sa amin sa amin po mga motorista. Ano po ba itong mga bagong, bago ang lahat, ipakikilala ko po kayo muna sa programang ito. Kayo po ay live po dito sa Barangay in Action program. Dito po yan sa DCWD Broadcasting Studio. Yan. Ayan, diretso na po tayo. Alam ko po, kayo po ay busy-busy. Kaya sasamantalahin na ho natin ng mga pagkakataon at huwag na ho tayong patumpik-tumpik pa ho. Ito ho, unang tanong po, ano po itong bagong nagbukas na subsection ng Calax o yung Cavite Laguna Expressway ngayon po? Gaano na po ba kahaba ang operational segment ng Calax ngayon? Maraming salamat sa iyong pag-unlock, Boyet. At ako po ay natutuwang ibalita sa ating mga taga-pakinig at sa ating mga motorista na nagbukas na kaninang hating gabi ang ating Calax Aguinaldo. Ito po ay sa Silang, Aguinaldo Highway, doon po siya tumutumbok. At ito po ay dugtong ng kasalukuyang operational segments ng Calax mula Mamplasan hanggang sa Silang East. So, this is an additional 4 kilometers na magdadala sa ating mga motorista hanggang Silang Aguinaldo, thereby making the operational segment ng Calax na total na 18 kilometers. At itong segment na ito ay napaka-importante sa ating bayan dahil makakapagdala ito ng turismo, ng trade, at makakatulong sa ekonomiya dahil mas mabilis na ngayon ang pagdaloy ng trapiko dito sa area ng mula Mamplasan, which is Binyan, Santa Rosa, Silang at Silang Aguinaldo. At yung ating mga motorista ay matutuwa din dahil napakalapit na nila sa Tagaytay. In fact, mga 15 to 20 minutes na lamang ay malapit na sila sa Tagaytay Rotonda. Mukhang yun po talaga ang inaabangan nila dahil marami pong gustong magbakasyon, mag-road trip, lalo na dito sa mga bayan ng Silang at Tagaytay. Wow, napakagandang balita nga po pala yan, balita din po natin syempre bagong bukas ito, di ba? May mga konsuelo tayo sa ating motorista. Ano ba yung po pwedeng masabi natin na pakonsuelo sa ating mga motorista dahil syempre bago yan. Boyet, ang konsuelo dito, Boyet, ay maaga natin itong binuksan at libre pa itong bagong portion na ito. Mm-hmm. So, libre pa ito. So, ang babayaran lamang ng ating mga motorista ay ang dating 64 pesos na hanggang Silang East. So, mula dun sa Silang East, yung additional na 4 kilometers ay libre pa. Hanggang sa tayo ay mabigyan na ng go signal ng Toll Regulatory Board na pwede na tayong maningil. So, maganda pong i-take advantage ng ating mga motorista na dumaan at subukan ang itong bagong segment na ito na magdadala sa kanila sa bayan ng Silang at sa bayan ng Tagaytay.
Oo, di libre ho yan. Siyempre, ang sunod na tanong ho ng ating mga kababayan dyan hanggang kailan naman po yung libre? Siyempre, siguro meron naman ho ng limitasyon, hanggang kailan ho kaya yan na magiging free yung ating mga motorista na dumaan ho dyan? Mag-aanunsyo na lang kami, Boy, at kung kailan tayo mag-uumpisa mangolekta ng toll. Pero pinakamaganda niyan ay dahil bukas na ay i-take advantage na ng ating mga motorista itong bagong... At posible ho, magtatagal. Di ba? ang mga talaga naman yung ating mga kababayan, mahilig din ho talaga sa libre. Siguro naman ho, magtatagal dahil wala pa kayong deadline o wala kayong pecha na maniningil na ho kayo. Kaya nararapat lamang ho talaga samantalahin ng ating mga motorista. Yan, ano ho? That's right. Kung sila ay merong oras ngayong weekend, papuntang Silang, papuntang Tagaytay, mamimili ng halaman at magpapahangin sa Tagaytay, maganda pong gamitin na itong bagong segment na ito ng Kalax. Ayan, maiba naman po ako, Miss Arleta Capistrano. Curious lang po kasi ako, paano ba sinisimulan po ang isang proyekto? Ano ba yung proseso na ginagawa para masimulan po ang isang proyektong pang-expressway? Paano ba yung proseso dyan? Okay, hindi na po ako lalayo, no? Ito na lang pong sample natin, ang Kalax. Ang Kalax po ay proyekto na nasa pipeline ng the Department of Public Works and Highways. Ito po ay ipinabid nila. So, ipinabid po nila ito as a PPP or Public-Private Partnership sa mga private companies. At ang nanalo po ay ang Metro Pacific Tollways Corporation, kung saan sumasailalim ang MP Kala na nagko-construct at nag-operate ng Kalax. Mula po sa pagbibid na yon, dahil kami po ang nanalo, kami po ang mag-finance at magko-construct at mag-ooperate nitong expressway na ito. Itong pong expressway na to, ang concession niya ay 30 years. So, start of construction and 30 years po natin yung operate. Yan po. Ganun pala yun. Ano ho? Sa inyo pong pagkukonstruct nga po ng mga expressway ho, natural ho, di ba, lupa ho yan. Ano ho, may mga may-ari ng lupa. Yun, meron ba kayong problemang na-experience ho pag halimbawa ho yun nga ho, kailangan gamitan ng daanan yung lupa niyang matatamaan. Ano ba ang ginagawa po dyan ng kumpanya? Yung proseso, okay. Thank you po sa tanong nyo dahil yun po yung susunod kong i-explain na ang proseso po ng private-public partnership, ang private entity or kami po sa MPTC, kami po ang magpa-funding at ng construction ng ating expressway. Ngunit po ang mga lupa na tinatanong ninyo ay under po ng DPWH. Dahil sila po... Lupa na ng gobyerno. Opo. Merong may mga pagkakataon din tatamaan yung mga private. Yun po ang proseso ng DPWH. Sila po ay may mga prosesong approved naman po yan ng national government at yun po ang kanilang ina-apply. So, pag gano'n may private property nga po o private na lupa na madadaanan ng proyekto, yun. Yun ay... Binibili po yan ng gobyerno. Ang meron gobyerno na po inaalok na, meron po silang mga inaalok na value within market value po na nakalagay po sa proseso ng DPWH. Ayun, ganun pala yung proseso pag ginagawa kasi minsan na alam niyo na di-develop nga po lalo na yung mga matataas na lugar na lupa
ang sarap-sarap pong bumiyahe, no? Ang sarap-sarap pong bumiyahe dahil ano ho di ho ba matataas na lupa at pag bumabiyahe ka, ang sarap-sarap ng pakiramdam dahil mahangin, ano ho, nadidevelop po yung mga matataas na lupa. Kaya apakaganda ho talaga na kapag ganyan no, ang ating pamahalaan may kapartner na katulad po nga ho ng ito pong MPT South Management Corporation, ano ho, nadidevelop yung mga lugar at napagdudugtong-dugtong po yung mga lugar-lugar para sa mabilis na pagbiyahe ng ating mga kababayan. So, maiba naman po ako, Ma'am Arlet. Ano na po ba yung status nung para ho meron ho pa rin akong isa pang proyekto na inaantabayan. Ano na yung status po? Yung Cavite C5 link, RA1 ba tawag po doon? Yung connecting to C5 Road in Taguig. Kamusta na po yun? Right now, sir, under construction na ang segment 2. So, ang segment 2 po ay magdadala naman sa ating mga kababayan mula sa Parañaque, no? Parañaque, Pasay, papuntang Cavitex. Yun po ang segment 2. Ito po ay dudugtong sa Cavitex para po meron kayong choice na mula Taguig, pwede po kayong pumuntang Rojas Boulevard gamit itong segment 2 or papunta po ng Cavite. So, ito pong construction natin na to ay matatapos next year. Abangan po natin mga first or second quarter next year po. Mabubuksan natin itong segment 2 na ito na magdadala sa atin sa Taguig. Wow! Oho! At talaga naman ho, no? Napakagaang na ho talaga ng biyahe. Alam niyo ako, dyan ho, parte ho ng South, talagang madalas din po akong bumabiyahe dyan eh. Pag ako nakabiyahe, no? Yun ho, ang sarap hong tingnan yung labas ho ng sasakyan habang bumabiyahe ka, nakikita mo yung mga puno, at yung mga gilid-gilid ho, yung side by side ng highway, ano, makikita mo maaliwalas, ano ho? Very interesting talaga yung aspetong yan, Boyet. Katulad nitong sinasabi mo ang C5 link, kung ikaw ay galing ng Taguig, yari na at nagagamit na ang C5 link hanggang Merville, Parañaque. So, ito ay tumatawid on top of the South Luzon Expressway. So, napaka-interesting tingnan, magandang engineering feature yung ating nakikita pag gumagamit tayo ng C5 link. Isa pa hong na nakakapagbigay ho sa akin ng parabang nabibilib po ako no sa inyo pong kumpanya, Ma'am Arlet eh. Kasi ho, bukod sa pagkukonstruksyon ho ninyo ng mga karsada, mga highway meron nagagawa pa ho ninyong makapaglunsad din ng mga programa na makakatulong naman po sa ating mga kababayan. Ano na ba ho yung bago ho ninyong naisip na programa? Kasi naalala ko meron ho kayong mga nakaraan, Brigada Eskwela, yung mga eco-friendly na ninyo na green highway na sinasabi, yun nga, nababanggit ko pag bumabiyahe, ang sarap tingnan ng dinadaanan sa highway talaga naman ang malinis. Diyan lamang ho sa parte ho Kalamba yung mataas na lupain ho na dinadaanan ho diyan ang ganda, yung parang Bermuda grass ang nakikita ko. Ang sarap pong pagmasdan. Kamusta na ho? At ano ba yung mga project pa ho ninyong naiisip na or nakalatag pa? Tama ka dyan, Boyet, na ang Calaf ay hindi lamang developer na mga expressway, kundi kami din ay in close contact at tumutulong at nakikipag-ugnayan sa ating mga local government sa mga barangays. So, isa sa pinaka proyekto na
aming regular na kinoconduct ay para sa mga driver na ang tawag ay drivers. Ito ay seminar, safety seminar kung paano magmaneho ng safe sa mga expressway. Pagkatapos niyan, meron pa rin kaming safety program para naman sa mga bata din. So pupunta din kami sa mga public libraries ng mga munisipyo na dinadaanan ng Calax at ng Cavite. At doon kami nag-conduct ng seminar para sa mga bata. So this is an interactive seminar para yung mga bata ay mag-participate actively. Dahil may laro, may storytelling, may coloring, na ang mga bagay na pinag-uusapan ay paano sila magiging safe sa paggamit ng kalsada. At saka, Anak, takbo. Alright, nako. At, medyo... Naputol siya. Ayan, at nako, medyo naputol ho yung signal ho natin, ano? Napakaganda ho yung nakukuha nating impormasyon kay Miss Arleta Capistrano, ang Vice President for Communication and Stakeholder Management, MPTC South Management Corporation. Dahil yung pinatalakay po namin tungkol po sa road safety, nandun po kami sa punto ho ng mga bata, mga kabataan na kung saan ay pinoprograma po nitong nila Miss Arlette Capistrano yung road safety nga para sa kabataan at tinuturo sa kanila papaano sila mag-iingat. Paano ho makakapag-ingat ang mga bata kapag sila ay nasa daan or bumabiyahe. Kasi doon nga po nagulat po tayo, hindi lang ho pagko-construct ng mga highway ang ginagawa ho nila. Sila ho ay tumutulong po ng mga pagbibigay po ng seminar, lalo na ho sa mga driver. Sa mga driver. At yan, para maging smooth, ligtas yung kanilang pag-drive at tinuturo yung mga dapat malaman pag habang bumabiyahe. Yan, Naku, kaya lang, medyo makakokontak pa ba natin, medyo naputol tayo, Ay, yan ang problema sa sa Zoom yata, na medyo parang maikli lang ang oras. Kaya kung minsan na biglang napuputol. Sayang yung ating talakayan kay Miss Arleta Capistrano dahil eto nga po, pinapaalala rin natin, yaan nga pong una ho naming napag-usapan tungkol po ho dyan sa pagbubukas nga po nitong silang Aguinaldo Interchange. Yung Aguinaldo Interchange, bukas na ngayon yan. Okay na? Ayun. Oo, sige. Mama Miss Arlette Capistrano, siguro itakda na rin ho natin uli sa susunod na mga araw itong ating pag-uusap, medyo binitin natin yung mga viewers natin. Pero ang pinakamahalaga ho na ibahagi naman po ninyo, ito nga pong pagbubukas ngayong araw nitong silang Aguinaldo Interchange, na kung saan napakagandang balita po ito sa ating mga motorista dahil syempre ho libre ho yan. Libre po ang dumaan muna dyan. At
Oh, wala pang ano ha? Wala pang walang itinakda pa. Wala pang itinakdang petsa. Basta't sabi nga ni Miss Arlette Capistrano, i-aanunsyo nila kung kailan sila maniningil. Yun ang kagandahan dun eh. At syempre, mga motorista, samantalahin na po natin, Samantalahin na po natin na daanan po yung silang Aguinaldo Interchange. Bukas na ho yan, maaari na ho tayong dumaan dyan. At syempre, libre. Libre. Ayan. Medyo kasi din si Miss Arlette Capistrano, talagang limitado din yung ating oras para sa kanya kasi marami din pang marami pa ring mga mahalagang bagay na gagawin din si Miss Arlette Capistrano. Sayang, pero hindi pa naman marami pang pagkakataon. Kaya tayo nagpapasalamat din sa kay Manny Agosto, salamat Manny, at kahit papaano kahit maikling oras naibigay naman natin sa ating mga motorista yung kagandahan ng balitang ibinahagi ni Miss Arlette Capistrano. Yan ang Vice President for Communication and Stakeholder Management, MPT South Management Corporation. Bagong lahat, tayo muna ay babati. Babati po tayo sa ating po mga viewers. Ayan. Paring Nestor, naka-monitor. Kasi biglang nagkaroon ng emergency at importanteng coverage na ginawa si kasamang Nestor Kagitla. Dapat apiling ko siya rito at kasama ko sa rito na kakapanayamin namin nga yan si Miss Arlette Capistrano. Ngunit yun, may biglang may malaking istoryang tinakbo si kasamang Nestor. Ayan gandang tanghali po sa lahat. Ayan, si Catalina Lim, paring Crispin Lambayan, dandang na. Gandang tanghali po pare. Oy, sarap na biyahe sa Tagaytay. Mamamasyal na tayo diyan. Anuhin natin yan para makabisado ko yung lugar na yan. Pagpunta natin ng Tagaytay, daanan natin yan. Yan. At hinihimok na nga ni Miss Arlette Capistrano na ang ating mga motorista ay dumaan na dyan. Sa silang Aguinaldo Interchange. At na ang update sa proyektong Cavite Tagaytay Batangas Expressway, kailan matatapos? Naku, sayang, kasamang Nestor, naputol tayo naputol yung ating komunikasyon kay Miss Arlette Capistrano. Marami pa naman sana tayong mapag-uusapan, lamang yung ating komunikasyon at meron ding mahalagang bagay na gagawin si Miss Arlette Capistrano. Pero napagbigyan naman tayo at na iparating natin sa ating mga kababayan motorista na yung kahalagahan ng pagbubukas po ng silang Aguinaldo Interchange ngayong araw na ito. Yaan, ang malaga? Yung libre. Di ba? Libre? Okay. Alright. So, tatanggap muna tayo siguro ng Paul. Tanggap muna tayo ng pag-uulat. Meron yatang pag-uulat. Ayan, babasahin natin. Ano ba yung report na yan
Ayan, BI daw natuklasan sa paliparan ng umuusbong na trafficking scheme na nagpapadali sa pag-alis ng mga biktima ng illegal recruitment. DCWG Patrol Report. Yan, si kasamang Nestor Tagitla ang magbabalita. Sige ka kasama Nestor sa detalye. Natuklasan ng opisyal ng Bureau of Immigration sa paliparan ng isang umuusbong na trafficking scheme na nagpapadali sa pag-alis ng mga biktima ng illegal recruitment sa mga destinasyon ng trabaho. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansenko na 3 pasahero sa NAIA ang naharang kamakailan ng kanilang mga tauhan. 2 sa mga pasahero ang umamin na sila ay patungo sa Dubai, bagamat ang mga dokumentong kanilang iniharap ay nagsasabing sila ay babalik sa kanilang mga dating amo. Ayon kay Tansenko, ang modus operandi na ito ay naglalayong iligaw ang mga opisyal ng immigration dahil ang mga biktima ay may mga valid na permit sa pagtatrabaho sa isang partikular na bansa kung saan sila dating nagtrabaho. Ngunit ang totoo ay ang kanilang intensyon ay magtrabaho sa ibang lugar. Sinabi pa ni Tansenko na target ng modus ang mga OFWs na na-expire na ang kontrata at inaalok ang mga ito na mga magtrabaho sa ibang mga bansa sa gitnang silangan na gagamitin nila sa pag-alis. Pinuri ng BI Chief ang mga immigration officer sa NAIA na nakatisod sa eskema dahil sa kanilang pagbabantay at kakayahan na kanilang ipinakita at pagtuklas ng bagong pakanan ng mga human trafficker na nang bibiktima ng mga OFWs. Sa ulat kay Tansenko, binanggit ng BI Immigration Protection and Border Enforcement Section sa NAIA ang kaso ng 3 pasahero na naharang kamakailan sa airport at nabiktima ng nasabing scheme. Ako si Nestor Tagitla para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat kasamang Nestor Tagitla. Yan, ako talaga naman ho, hindi pa rin ho tumitigil itong mga illegal recruiter na to, no? Patuloy pa rin ho nang bibiktima ng ating mga kababayan, sana naman at ang ating mga kababayan, kasi naman talagang kahit ganyan na may mga nababalita ng nabibiktima ng mga illegal recruiter, tuloy pa rin naman talaga yung ating mga kababayan na gusto pa rin lumabas ng bansa, magtrabaho sa ibang bansa. Pero okay lang po yan, dahil gusto ho nating lumuwag ang ating pamumuhay, may umangat ang ating pamumuhay, ayos lang ho yan, dahil talagang yan ang gusto ho natin, lamang itong ating ang gagawin po naman ho natin, double check ho natin sa POEA kung anumang ahensya yan, yung mga nagre-recruit na yan, alamin ho ninyo kung sila ay lisensyado. Oo, andyan ho ang website ng POEA, makikita dyan yung mga lisensyado na recruitment agency na mga talagang legal na nagpapaalis. Ngayon, kung man kahit may lisensya din ho yan, aalamin nyo kung merong job order. Kung wala ho silang job order din, recruit sila ng recruit, wala naman silang contact or employer na pagdadalhan sa inyo, kaya lalabas doon, pangangakuan lang kayo ng pangangakuan, at pasasabikin kayo ng pasasabikin hanggang sa hingan kayo ng hingan ng pera, hanggang sa malaman nyo sa bandang huli, hindi ho kayo makakaalis. Kaya maging tayo, mapanuri ho tayo sa mga agency na nag-aalok ho sa atin ng trabaho at malaking sweldo. Malaking sweldo ang pinaglalandakan at pinapangako. Yan. At
dumaan ho tayo sa tamang proseso. Andiyan, ano? Meron naman hong mapapag-applyan din, malalaman din ho natin sa POEA na may mga employer company na pwedeng pagtrabahuhan. Ano ho, merong government to government ang usapan diyan para marami ho mga ano na nakipag-ugnayan ho kayo doon. Eh, kung kani-kanino ho kayo nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan, nabalitaan nyo lang doon na mga bali-balita lang ho ang ginagawa ho ninyo eh. Yan yung mga pamamaraan lang ho ninyo eh, para kayo ano eh. Oo, i-check ho natin, i-double check ho natin ang isang recruitment agency para tayo ay hindi naloloko at hindi rin ho tayo nakakadagdag ng problema sa ating pamahalaan. Siyempre kapag kayo ay nadala sa ibang bansa at illegal ang pagkapasok ho ninyo doon. Ayun na, hindi ba? Andyan na ang problema. Kasi sasamantalahin din ho, sasamantalahin din ho ng ibang bansa o ibang lahi na kapag napag-alaman na ikaw ay tourist lang sa, halimbawa tourist lang ang pinunta mo doon sa bansa na yon. Tapos ikaw ay dumirekta. Kumbaga, nagtrabaho ka, diyan na ho, nagkakaroon ng problema. At sasamantalahin na ikaw ay tourist, tapos di ba? Kaya tayo ho ay mag-iingat. Huwag ho tayo masyado rin padalos-dalos sa ating desisyon. Talaga hong sabagay, talagang mga Pilipino, malalakas ang loob talaga eh. Oo malalakas kahit napapag-alaman din, napapabalita na meron tayong mga kababayang nabibitay ng dahil ipinagtanggol ang sarili, nakapatay ng kanyang employer, marami ng mga pagkakataon na ganyan. Pero sige pa rin. Talagang likas ho, matapang ang ating mga kababayan eh. Sa mga competition nga ho, ang Pinoy ho talaga laging panalo eh. Oo. Sa patigasan. Oo. Patigasan ng ulo. Oo. Ayan. Ay, nako. Speaking of matapang. Tingnan nyo, di ba, meron din ho tayong mga kababayan dyan sa Israel. Sa kabila po na patuloy ho ang bakbakan ng Israel sa pagitan ho ng Hamas militant. Ayaw ho nilang umuwi. Ayaw ho nilang umuwi at ayaw iwan ng kanilang mga employer, yung kanilang mga inaalagaan. Talaga, biruin ninyo, may kababayan natin, kababaeng tao, talagang nakaharap niya ang membro ng Hamas hindi siya nasindak. Siya. Siyempre, andun pa rin yung kaba, pero andun pa rin yung lakas ng loob, yung tapang. Umiral pa rin yung tapang niya. Hindi niya iniwan yung kanyang alaga. Di ba? Kumbaga sa hindi siya nang iwan. Hindi siya nang iwan. Sa kabila na pwede naman siyang iligtas niya kanyang sarili. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun ang puso. Hindi ganun ang pagkatao ng isang Pilipino. Hindi nang iiwan. Walang iwanan, kumbaga. Meron pa nga dyan, walang iwanan, patay o buhay.
Ano? Talaga naman, nakakabilib talaga. Nakakabilib ang ating mga kababayan talaga, oo. Talagang hindi masusukat. Oy, nagpapasundo na si, nagpapasundo na. Teka, ha? Anuhan natin si, sagutin mo nga ito si, sagutin mo nga. Teka, sasagutin muna natin yan si, Rick, tapusin ko lang, Rick, ha? Tapusin ko lang, Rick. Ayan, live ko. Yan, ilang minuto na lang, meron na lang tayong, ano to? 8? 12 pa. May 12 minuto pa tayo. At kain ka muna dyan, Rick, ha? Ayan. Alam nyo, hindi lang ho tayo anchor, no? Isa rin ho tayong driver, marami ho tayong rocket. Kung minsan, tayo, angkas. Ganun talaga buhay. Kailangan marami kang pagkakakitaan, para hindi sumala. Hindi sumala sa pagkain. Okay, ayan. At speaking of Israel po pala, yung mga kababayan po natin. Ayan, yung iba ho, ilan na buho ba yung nakauwi ho, itong huli, nadagdagan po ng 48 ho yata na mga kababayan nating Pilipino mula sa Israel ang nakauwi na po dito, sa ating bayan, sa ating bansa. Nako, sa malamang mapapawi na ho mga pangamba niyan, dahil makakapiling na nila kanilang mga mahal sa buhay sa tagal ng panahon na sila ay nandun sa Israel. At matatapat pa sa Pasko, araw ng Pasko. Naku, yan ang pinaka masaya, masarap na, di ba, sa buhay. Sa buhay ho ng tao na ang pamilya ay magkasama-sama sa Pasko. Lalo na kapag ang tagal hindi nagkita, at napahiwalay, napalayo, nagtrabaho sa abroad, di ba? Nanggaling sa ibang bansa, nanggaling sa probinsya, kahit di lang sa ibang bansa, kahit sa probinsya at dito magpapasko sa Maynila at magsasama-sama ang pamilya. Nako, ang saya-saya. Ayan, at yung ating mga kababayan din po doon, siguro umaabot na rin ho yata ng mahigit 100 na ho yung mga napauwi ng ating pamahalaan na iligtas. Lamang meron tayong mga kababayan din na talaga nagbuwis ng buhay nang dahil nga po doon sa gera. At nakakalungkot pa rin ho. Meron tayong mga kababayan pa rin na hindi pa natatagpuan. Yun ang malungkot. Malungkot na balita. Sana naman po ay sila ay buhay pa. At sana ay sila ay makakontak sa kanilang pamilya at para mapawi ang pangamba ng kanilang pamilya. Wag lang ho mag-iisip ng wala hong imposible. Kaya lang ho hindi ho pa ma-locate yung na dalawang kababayan pa nating hindi pa
hindi malaman kung nasaan, ano ho? Huwag ho tayong mag-isip ng masama. Isipin ho natin ay sila ay buhay pa at kaya lang hindi makakontak, ano? Yan ang isipin natin na nawala ang cellphone, hindi naghahanap ng paraan para makatawag. Sana ganun lang, ha? Huwag ho kayong mag-iisip ng masama doon sa pamilya nyo na hindi pa tumatawag hanggang sa ngayon. Ano ho? Pagdasal po natin sa Panginoon na sila ay nasa mabuting kalagayan at ligtas. At kung ano man, iligtas sila. Iligtas sila ng ating Panginoon. Saan man sila naroon, ano? Yan. At yun ang ating isipin. Yan po ang ating isipin. Ha? Okay? Alright. So, tayo po ay medyo nakapos na rin po ng oras. Ano ho? At mamaya, ano ho? Mamaya ay tayo ay meron tayong programa pa rin ho sa pang alas 5, no? Magkakita-kita po tayo. Kita-kita at magkapanooran pa rin po sa programang panghapon natin, yung alas 5 hanggang alas 6, ha? Balitang Pilipinas Worldwide, ano ha? Yan. At tayo ay nagpapasalamat din, ano, sa oras na binigay ho sa atin, yan, kay Ms. Arlette Capistrano, ang Vice President for Communication and Stakeholder Management, MPT South Management Corporation. Salamat sa oras po ninyo na kayo po ay amin pong nakasama sa programang ito ngayong araw. At sana po sa mga susunod na araw din po, magkahuntahan pa rin ho tayo. Magkakwentuhan pa rin ho. At welcome po. Welcome po kayo dito, Ms. Arlette Capistrano, para ho sa iba pang mga anunsyo. Sa mga iba pang anunsyo at pagpapabatid sa ating mga kababayan, yung tungkol sa inyo pong mga magandang gawain, pagpapabatid sa ating mga kababayan ng mga proyekto ninyo. Ano ha? Okay? Yan. Sige po. At sino ba itong isa na to na ano bang sulat ito kanyang pangalan? Hindi. Ano ba to? Japanese? Japanese ba yan? Ano? Japanese ba yan? Hindi ko ayan, no? Hindi ko maano tong hindi natin mabati eh. Hindi natin mabati kung sino to eh. Kasi yung kanyang profile name, Japanese eh. Ano? Yeah. Okay. Alright. Sige po, mamaya po, tayo ho ay magkita-kita at magkapanooran pa rin. Wala na po tayong oras. At ako po ay nagpapasalamat po sa inyo sa lahat po ng nanood sa araw na ito. Ayan, si Manny Agosto, si Paring Crispin Lambayan, Joseph Guillermo, ayan, si Catalina Lim, Nestor Tagitla. Alright. So, sige po. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa akin sa araw na ito, sa programa natin ito. At mamaya po ay magkapanooran ho tayo sa susunod nating programa panghapon. So, bye! Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ako po ay nag-iiwan ng kataga na nawa tayo po ay patuloy po na pagpalain ng ating Panginoon at ingatan saan man tayo naroon at anuman ang ating ginagawa. Maraming salamat. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida.
Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.